Ang pangalan ko ay Florinda Santos. 29 na taong gulang. Isang Sabado ng hapon, buhat ako ng regalo na nakabalot sa gintong papel, isang kahon na puno ng bawat sakripisyo na ginawa ko sa loob ng 5 taon. Lula ng bus mula Makati patungong San Jose del Monte, Bulacan, hawak-hawak ko ang kahong iyon nang may pag-iingat na parang bata ang hawak ko. 3 oras ng bayahe. Hindi ako tulog. Ang dami kong naisip sa daan, ang mga gabing walang tulog, ang mga sweldo na agad nang nalimas, ang mga pagkakataong tinalikuran ko para mapanatili ang isang bagay na hindi ko kahit minsan ay hiningi ng pasasalamat. Ito ang ika-40 anibersaryo ng aking mga magulang. 40 taon ng kanilang pagsasama. Sa araw na iyon, nakadamit ako ng formal, isang simpleng baro na pula, ang kulay ng ruby anniversary. Akala ko, bilang anak, may karapatang dumalo. Pagdating ko sa bahay ng aming pinsan na siyang lugar ng handaan, sinalubong ako ng tingin ng aking ina. Hindi ito isang tingin ng pagmamahal. Ito ay isang tingin ng pagtataka, parang nakakita siya ng estranghero sa pintuan. Nagsalita siya sa mababang boses, ngunit sapat na marinig ng mga taong nakapaligid. Florinda, hindi ka namin inimbitahan. Si Vivienne ang nag-ayos ng lahat. Bakit ka nandito? Hindi ako nakapagsalita agad. Nandoon ang mga tiyahin, tiyuhin, pinsan, kaibigan ng mga magulang ko, mga 60 tao. Lahat nakatuon ang mga mata sa akin. Pagkatapos, lumabas ang aking ama mula sa loob. Nakita niya ang kahon sa aking mga kamay. Walang salitang sinabi. Kinuha niya ang regalo at itinulak ito sa gilid ng hapag. Bumagsak ito sa sahig ng may tunog na parang kulog sa aking dibdib. Wala kaming gusto sa anak na tumalikod sa pamilya, ang sabi niya. Dinampot ko ang kahon. Tiningnan ko ang aking ina, ang aking ama, at ang aking ating si Vivienne na nakatayo sa likod, nakangiti ng bahagya. Lumabas ako. Sumakay sa unang bus pabalik sa Maynila. Sa buong biyahe, hindi ako umiyak. Ngunit nang dumating ako sa aking munting apartment sa Makati, naupo ako sa sahig at tumangis ng walang tigil. Hindi nila alam kung ano ang nasa loob ng kahong iyon. Hindi pa. Ngunit malalaman nila at magbabago ang lahat. Lumaki ako sa isang maliit na bahay sa Gihig 5, Lot 12, Sampaguita Street, Poblacion, San Jose del Monte, Bulacan. Ang bahay na iyon ay hindi maluho, 2 kwarto, isang banyo, kisame na ambon kapag umuulan. Ngunit iyon ang aming tahanan. Iyon ang pinagtabasan ng aming mga pangarap bilang pamilya. Ang aking ama, si Rogelio Santos, ay nagtatrabaho bilang tubero at occasionalmente ay kumukontra sa maliliit na construction project. Matipuno siya, matanda ang mukha, kahit bata pa lamang siya noong panahon na iyon. Hindi siya malupit na ama, ngunit hindi rin siya malambot. Para sa kanya, ang pagmamahal ay ang pagbibigay ng pagkain sa mesa at bubong sa ulo. Walang yakap, walang imahal kita. Iyon ang kanyang wika ng pagmamahal at tinanggap namin ito. Ang aking ina naman, si Cynthia, ay nagtatrabaho sa palengke ng bayan, nagbebenta ng gulay at isda. Maaga siyang bumabangon, maaga ring nakakauwi ng pagod. Sa kanya nakita ko ang katahimikang puno ng lakas, ang uri ng tapang na hindi nagpapakita ng luha sa harap ng kanyang mga anak. Kami ay 2 magkapatid. Si Vivienne, ang ate ko, ay 3 taon ang tanda sa akin. Mula pagkabata, malinaw ang pagkakaiba ng pakitungo sa amin ng aming mga magulang. Si Vivienne ay laging pinupuri, matalino, maganda, malikot. Ako naman ay laging tahimik lang, mabuti naman, okay na yan. Hindi ito reklamo, katotohanan lamang. Nang pumunta si Vivienne sa kolehiyo sa Quezon City, sinalubong ito ng mga regalo, ng bagong damit, ng padala bawat buwan. Nang mag-iwan ako ng bahay para mag-aral ng nursing sa Maynila, ang sinabi ng aking ama ay, sige, umalis ka na. Mas maluwag na rito. Hindi iyon nagpahinto sa akin. Sa totoo lang, lalo akong nagtrabaho ng husto. Nag-apply ako sa FU Lucas Medical Center bilang student nurse aide habang nag-aaral. Natutulog ako ng 4 na oras lang bawat gabi. Kumain ng instant noodles ng buwan-buwan. Sa isip ko noong panahon na iyon, ipapakita ko sa kanila na kaya ko, na ang itahimik nilang anak ay may taglay na lakas na hindi nila nakikita. Ang lahat ng iyon ay hindi nag-ugat sa galit. Nag-ugat ito sa isang simpleng katanungan,
kung hindi ako magiging dahilan ng kanilang pagmamalaki, magiging dahilan ba ako ng kanilang kaligtasan? Hindi ko pa alam noon na ang tanong na iyon ay masasagot ko, ngunit ang sagot ay magdudulot ng pinakamalalim na kirot sa aking buhay. Nang makuha ko ang aking lisensya bilang registered nurse noong edad 21, hindi ako nakatanggap ng mensahe mula sa aking pamilya. Walang congrats, Flora. Walang tawag. Nalaman ko kalaunan na noong eksaktong araw na iyon, si Vivienne ay nagdiriwang ng promosyon niya sa trabaho, at iyon ang pinag-usapan sa hapag ng aming pamilya. Nagsimula akong magtrabaho sa isang pribadong ospital sa Makati City. Staff nurse sa surgical ward, gabi ng trabaho, umaga ng tulog. Ang sahod ko noong una ay katamtaman lamang, ngunit disiplinado akong mag-ipon. Nagpaupa ng maliit na kwarto sa Pasay na kasama ang 2 pang kababaihan. Nagluto ako ng sariling pagkain. Hindi ako pumunta ng mall. Hindi ako nagpalayaw sa sarili ko. Sa loob ng 3 taon, pinalaki ko ang aking sarili sa industriyang ito. Kumuha ako ng karagdagang sertipikasyon sa critical care nursing. Pinalipat ako sa intensive care unit. Tumaas ang aking sahod. Naglipat ako sa mas maluwag na apartment sa Makati, isang studio unit sa May Guadalupe. Doon ko nakilala si Marco de la Cruz, ang aking kapitbahay na karpintero. Tahimik siya. Maaasahan. Nagmahal siya sa akin ng walang kondisyon. Sa mga taon na iyon, hindi naman tuluyang naputol ang aking koneksyon sa pamilya. Nagpapadala ako ng pera sa kapistahan. Tawag tuwing Pasko. Minsan, umuwi ako para sa graduation ng isang pinsan. Ngunit lagi na may kakaibang amoy ang hangin sa bahay namin, parang ako ay bisita, hindi anak. Isang araw, habang nasa trabaho ako, tinanong ako ng aking co-nurse na si Maricel kung bakit hindi ko sinasalita ang aking pamilya. Sabi ko sa kanya, hindi kami malayo. Malayo lang ang aming puso. Natawa siya. Ngunit para sa akin, totoo iyon. Inaalagaan ko ang aking sariling puso sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Sa bawat pasyenteng nagpapasalamat, raramdaman ko ang isang bagay na hindi ko nakukuha sa bahay, ang pakiramdam na kinikilala. Na mahalaga. Na ang aking presensya ay may kahulugan. Hindi ito reklamo laban sa aking mga magulang. Naniwala ako na mahal nila ako sa paraang kaya nila. Ngunit may mga araw na itinatanong ko sa aking sarili, sapat ba ang gayong pagmamahal para sa isang taong lumago ng walang yakap? Isang Miyerkules ng gabi, habang nagtatrabaho ako pumalit ang aking telepono ng paulit-ulit. Nakita ko ang pangalan sa screen, si Tita Nena, ang kapatid ng aking ina. Nag-aalala ako agad. Hindi siya tumatawag maliban kung may seryoso. Lumabas ako sandali sa stairwell at sinagot ang tawag. Ang unang salita niya ay, Flora, hindi ka maaaring matulala. Kailangan kita makaalam ng isang bagay. Nagsalita si Tita Nena ng mahinahon, ngunit mabilis, parang gusto niyang mailabas ang lahat bago niya baguhin ang isip niya. Sinabi niya na ang bahay ng aking mga magulang sa Sampaguita Street ay 3 buwan na itong hindi nabayaran ang amortisasyon sa GI. Ang loan nila ay nagmula sa Pag-ibig Fund at kalaunan ay nailipat sa GI. 600,000 piso pa ang natitirang utang. Kung hindi mabayaran sa loob ng 1 buwan, magsisimula ang proseso ng foreclosure. Bakit hindi nila sinabihan ako, tanong ko. Sumagot si Tita Nena ng mailalim sa boses, kasi, ayon sa kanila, si Vivienne ang mag-aayos. Pero, Flora, 3 buwan na silang naghihintay kay Vivienne. Hindi dumadating ang pera. Hindi dumadating ang sagot. Ang sinasabi ni Vivienne ay abala siya, malapit na, susunod na buwan. 3 beses na. At si Rogelio at Cynthia ay nahihiyang magsabi sa iba na maaaring mawala ang kanilang bahay. Tumahimik ako. Naririnig ko ang aking sariling paghinga sa stairwell. Sa labas ng bintana, ang gabi ng Makati ay puno ng ilaw, pero sa loob ko, parang lahat ay nagsisimulang maging madilim. Tita, magkano ang buwan ng bayad? Tanong ko. 18,500. Bawat buwan, sagot niya. Kinuwenta ko sa ulo ko. 18,500. Ang aking sahod sa ospital ay 30,000 sa 1 buwan noon. Kasama ang overtime, aabot sa 35. Possible. Mahirap, ngunit posible. Tita, huwag mong sasabihin sa kanila na ako ang magbabayad. Please.
Sandaling tahimik si Tita Nena. Sigurado ka ba, anak? Sigurado, sagot ko. Siguraduhin mo lang na hindi mawawala ang bahay nila. Pagkaputol ng tawag, naupo ako sa hagdan ng stairwell. 1 minuto lamang ang pahinga ko, pagkatapos ay bumalik ako sa May pasyenteng kailangan ng atensyon. Tulad ng lagi, nauna muna ang iba bago ako. Kinabukasan ng umaga, pagkatapos ng aking night shift, pumunta ako sa isang BS branch sa Makati. Sinabi ko sa banker na gusto kong mag-assume ng regular na payment para sa isang account sa ibang branch. Hindi ito simple, kailangan kong pumunta mismo sa San Jose del Monte para ayusin ang papeles, o kaya ay ayusin ito sa pamamagitan ng special arrangement. Kinausap ko si Dante Villanueva, ang branch manager ng BE sa San Jose del Monte, sa telepono. Maingat na ipinaliwanag ko ang sitwasyon na isa akong miyembro ng pamilya na gustong tumulong ng hindi alam ng may-ari ng loan. Medyo nagtataka siya sa simula, ngunit nang ipakita ko ang aking valid aids, ang proof of employment, at ang katunayan ng aking pagkaugnay sa account holder, pinayagan niya akong mag-set up ng recurring na pangolekta mula sa aking personal na account. Isang kondisyon po, ma'am, sabi ni Villanueva. Kailangan po na pirmahan ng account holder ang isang consent form para sa third-party payment arrangement. Hindi namin kaya ito nang walang kanilang kaalaman. Naisip ko ito ng ilang sandali. Pagkatapos ay sabi ko, pwede po bang makausap ang mga magulang ko ng personal? Aalamin ko kung paano nila mapipirmahan ito nang hindi nalalaman kung sino ang nagbabayad. Sa tulong ni Tita Nena, ayos na ang lahat. Dinala niya ang aking mga magulang sa bangko sa ilalim ng dahilan na kailangan nilang pumirma ng mga dokumento para mapanatili ang kanilang loan status. Pumirma sila. Hindi nila alam na ang nire-renew nila ay isang consent form para sa third-party payment arrangement na ang ikatlong partido ay ang kanilang sariling anak na umalis di umano sa pamilya. Bago ko simulan ang unang bayad, kinausap ko si Marco, ang aking nobyo. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Tahimik siyang nakinig. Pagkatapos ay hinawakan niya ang aking kamay at sinabing, Flora, sigurado ka ba na kaya mo ito? Hindi kita pipigilan, ngunit gusto kong tiyak na alam mo ang iyong ginagawa. Alam ko, sagot ko. Pamilya ko iyon. At kahit hindi nila alam, pamilya ko pa rin sila. Sa 2 linggo ng Enero, 5 taon na ang nakakaraan, lumabas ang unang 18,500 mula sa aking account. Nag-notify ang GC. Natanggap ng mortgage. 1 buwan. Simula lamang iyon ng 50 buwang panahon ng katahimikan, sakripisyo, at pagmamahal na walang kapalit. Hindi madali ang sumunod na 5 taon. Ngunit hindi rin ito imposible, at iyon ang pinaghawakan ko sa bawat pagod na gabi. Para matugunan ang 18,500 bawat buwan, bukod sa aking regular na sahod sa ospital, kumuha ako ng karagdagang trabaho. Nag-duty ako bilang private duty nurse tuwing weekend, nagbabantay ng mga pasyente sa kanilang tahanan. Isang lola sa Alabang na may Alzheimer's. Isang batang may cerebral palsy sa San Juan. Isang businessman sa Ortigas na nagre-recover mula sa stroke. Bawat assignment, dagdag na kita. Bawat kita, dinadagdag sa bayad para sa bahay sa Bulacan. Sa loob ng 5 taon, nagtipid ako sa lahat. Hindi ako bumili ng bagong damit maliban sa mga kailangan sa trabaho. Hindi kami ni Marco nakapag-vacation kahit minsan. Ang aming mga date ay sa Jollibee o sa bahay lamang, niluluto niya, at ako naman ang naghugas. Minsan nagtatampo siya ng bahagya, ngunit lagi niyang sinasabi, ikaw ang buhay ko, Flora. Hindi ang pera. 60 beses lumabas ang 18,500 mula sa aking account. 60 buwan ng tiyagang walang pagod. Kung ikukwenta, 1,000,000, 110,000, 1,000,000. Iyon ang kabuuang halaga. Iyon ang katumbas ng 5 taon ng aking buhay. Sa bawat bayad, nakakakuha ako ng confirmation message mula sa GI. Sinsave ko ang bawat isa sa isang espesyal na folder sa aking email, may label na para sa kanila. Hindi ko ito pinapakita kahit kanino, maliban kay Marco at kay Tita Nena. Sa bawat Pasko, tumatawag ako sa aking mga magulang. Normal ang usapan. Kumain na ba kayo? Kumusta ang kalusugan? Bawat tawag, naririnig ko ang sigla sa boses ng aking ina,
mas magaan kaysa noong 5 taon na ang nakaraan. Isang beses, sinabi ng aking ama, mabuti na ang bahay ngayon. Walang problema. Hindi siya nagpaliwanag kung ano ang ibig sabihin noon. Hindi ko na kailangan pang ipaliwanag. Sa 3 taon ng pagbabayad, tumaas ang aking posisyon sa ospital. Naging senior staff nurse ako, tapos head nurse ng Tumaas ang sweldo. Naging mas madali ang pagbabayad. Ngunit hindi ko binago ang gawi ko. Idinagdag ko pa ang labis sa savings para sa aking sariling kinabukasan. Sa 6 na pong bayad, 8:00 ng gabi ng isang Biyernes, natanggap ko ang huling notification, mortgage fully paid. Certificate of full payment available at release. Naupo ako sa aking mesa. At sa unang pagkakataon sa 5 taon, tumulo ang luha ko, ngunit hindi dahil sa lungkot. Dahil sa kapayapaan. Sa buwan bago ang anibersaryo, nagtawag si Tita Nena muli. Ang tono niya ay iba, mas mabigat, mas maingat. Flora, may kailangan kitang sabihin. At bago ka magalit, pakinggan mo muna ako ng buo. Sinabi niya na sa loob ng 5 taon, habang tahimik na nagbabayad ang aking account, si Vivian ay nagkukwento sa aming mga magulang na siya ang nagbabayad ng bahay. Hindi ito nangyari sa iisang pagkakataon. Ito ay isang serye ng mga kasinungalingan na itinayo ng maingat sa paglipas ng mga taon. Noong unang taon, sinabi raw ni Vivian sa aming ina, "Huwag kang mag-alala, Mama. Ayos na ako. Nagbabayad na ako ng amortisasyon." At nagtiwala ang aming ina, dahil sino ba ang magsisinungaling tungkol sa ganito? Sa 2 taon, nang tanungin ng isang kamag-anak kung paano napanatili ang bahay, si Vivian ang sumagot, "Ako iyon. Tinutulungan ko ang mama at papa." Niyakap siya ng aming lola. Pinuri siya ng mga tiyahin. At lumago ang mito. Sa 3 taon, nang makapunta si Vivian sa isang reunion ng pamilya, ikinuwento pa niya kung gaano kahirap ang buwanang pagbabayad ng amortisasyon. Nagdramatize pa raw siya ng bahagya para mapahanga ang mga kamag-anak. Lahat ay nagtaka kung paano kaya niya ito, at siya ay nagpapakita pa ng humility. Kailangan ko lang ng pamilya ko, sige. Sa pamamagitan ng mga kasinungalingang ito, unti-unting naubos ang anumang natitirang mabuting opinyon ng aking mga magulang sa akin. Nang isang beses na mag-mention si Tita Nena ng aking pangalan sa isang pamilyahang kainan, ang sabi raw ng aking ama, "Huwag na nating pag-usapan si Flora." Iniwan na niya kami. Masaya kami sa nagpapahalaga sa amin. Nang marinig ko ito kay Tita Nena, isang mahabang katahimikan ang dumaan sa pagitan namin sa telepono. "Tita, bakit hindi mo sinabi sa kanila ang totoo?" Tanong ko ng mahinahon. "Sinubukan ko, anak. Pero hindi sila naniniwala. O ayaw nilang maniwala. At natatakot din ako kay Vivian, mapangganti siya." Hindi ko sinagot iyon agad. Sa loob ko, hindi ko nararamdaman ang galit sa aking mga magulang, nararamdaman ko ang kalungkutan. Para sa sarili ko. Para sa kanila. Para sa relasyong hindi nating nabuo dahil sa mga salitang hindi sinabi at mga salitang hindi totoo. Ngunit nagdesisyon ako, hintayin ko ang tamang oras. At kapag dumating iyon, hayaan ko ang katotohanan na magsalita para sa sarili nito. 3 linggo bago ang anibersaryo, nakatanggap ang lahat ng kamag-anak ng simpleng imbitasyon, isang printed card na may gintong disenyo, may pangalan ng bawat isa. Hindi ko natanggap ang akin. Nalaman ko ito mula kay Tita Nena, na nag-text sa akin, "Flora, nakatanggap ka ba ng imbitasyon?" Dahil nakuha na ng lahat. Sinuri ko ang aking messenger, ang aking email, ang aking telepono, wala. Wala kahit isang mensahe mula sa aking ama o ina tungkol sa kanilang 40 anibersaryo. Hinintay ko ng 1 linggo. Baka nalimutan lamang. Baka nasa daan pa. Nang dumating ang 3 linggo, tinanggap ko na ang katotohanan, hindi ako inimbitahan. Sinadya ito. Sa araw bago ang handaan, nag-text ako sa aking ina, "Mama, pwede ba akong dumalo bukas? Mahal na mahal kita ng papa. Gusto kong makasama sa espesyal na araw na ito." 4 na oras bago dumating ang sagot. Isang linya lamang, "Pag-usapan pa namin." Hindi na dumating ang susunod na mensahe. Sa gabing iyon, habang naghahanda ako ng aking relo at damit para sa handaan, kinausap ko si Marco. Nakatayo siya sa pintuan ng aming kwarto, nagmamasid sa akin. "Sasama ka pa rin?" tanong niya. Sagot ko.
Kahit hindi ka inimbitahan? Tumigil ako sa pag-aayos ng aking buhok at tumingin siya sa salamin. Marco, may bitbit akong regalo para sa kanila na nagkakahalaga ng 5 taon ng aking buhay. Hindi ko ito ibibigay sa pamamagitan ng kuryente. Gustong-gusto ko silang makita ng personal nang ibinibigay ko ito. Lumapit siya sa akin at kinalong ang aking kamay. Nandito lang ako. Tawagan mo ako kahit kailan. Kinabukasan ng umaga, naghanda ako ng regalo. Sa loob ng isang gintong kahon, maingat ko itong nilagay, ang Certificate of Full Payment na inilabas ng GI, ang lahat ng 60 printed na confirmation ng aking buwanang bayad at isang sulat. Isang personal na sulat para sa aking mga magulang na nagsasabi ng lahat ng hindi ko nasabing ng matagal na panahon. Tinapos ko ang sulat sa isang pangungusap, hindi ko kayo pinilit na mahalin ako. Ngunit mahal ko kayo at iyon ang katotohanan na nakalagay sa bawat papel na ito. Inilagay ko ang kahon sa aking bag sumakay sa bus. Pumunta sa handaan. Dumating ako sa bahay ng aming pinsan sa Quirino Highway, Quezon City ng 3:00 ng hapon. Ang lugar ay maliwanag at maingay, may nakaayos na mga mesa, may mga plastik na bulaklak sa paligid, may nakalagay na tarpaulin na mailarawan ng aking mga magulang. 40 years of love, Rogelio & Cynthia Santos. 60 bisita. Pamilya, kaibigan, kapitbahay. Isang maliit na banda ang tumutugtog sa sulok. May lechon sa gitna ng mesa. Masaya ang lahat, maliban sa akin. Pumasok ako ng tahimik. Nakita agad ako ng aking ina sa pintuan. Ang ngiti niya ay nangawala sa mukha niya ng mabilis. Lumapit siya sa akin at sinabi sa mababang boses na sapat pa ring marinig ng mga nakatayo sa paligid, Florinda, hindi ka namin inimbitahan. Si Vivienne ang nag-organisa ng lahat ng ito. Para sa kanya ito. Kahit ganoon ang sinabi niya, hindi ko nagawang umalis agad. May bitbit akong regalo. May dahilan akong dumating. Mama, gusto ko lang ibigay ang regalo ko sa inyo. Para sa inyong anibersaryo. Lumabas ang aking ama mula sa likod ng grupo ng kanyang mga kababata. Nakita niya ako. Nakita niya ang kahon sa aking mga kamay. At bago ko pa mabigyan ng pagkakataon ang aking sarili na magsalita, inangat niya ang kahon mula sa aking mga kamay at itinulak ito palayo sa akin sa ibabaw ng hapagkainan. Bumagsak ito sa sahig ng may tunog na nagpatigil sa tugtog ng banda. Ang lahat ay lumingon. Hindi namin kailangan ng regalo mula sa taong tinalikuran ang kanyang pamilya para sa kanyang karera at lalaki, ang sabi ng aking ama, malinaw, sa harap ng lahat. Sa sulok, nakita ko si Vivienne, nakaupo ng komportable, may hawak na baso ng soft drinks, nakangiti ng bahagya. Hindi siya nagsalita. Hindi na kailangan. Nagawa na ng aking ama ang lahat para sa kanya. Dinampot ko ang kahon sa sahig. Tiningnan ko ang aking ama, ang aking ina, wala sa kanila ang tumitingin sa akin. At ang tita Nena, na nakatayo sa kabilang dulo ng silid, ay tumingin sa akin ng mailuha sa mga mata. Wala akong sinabi. Lumabas ako. Sumakay sa unang bus pabalik sa Maynila. At sa buong biyahe, hinawakan ko ang kahon ng mahigpit sa aking dibdib, parang bata na tinanggihang ang regalo. Sa loob ng handaan, nanatili ang katahimikan sa loob ng ilang minuto pagkatapos kong lumabas. Pagkatapos ay sinimula ng banda ang tugtugin muli. Nagpatuloy ang mga tao sa kanilang kainan. Ngunit si Tita Nena ay hindi kumain. Nakatayo siya sa tabi ng hapag kung saan nahulog ang kahon ko, at tinignang mabuti ito. Inangat niya ang kahon. Maingat nitong binuksan. Naglabas ng isang makapal na sobre na mailetrero ng GIS Bank. Ano iyan, Nena? Tanong ng aking ina mula sa kanyang upuan. Hindi sumagot si Tita Nena agad. Binuksan niya ang sobre at nagsimulang basahin ng malakas, sapat para marinig ng mga nakapaligid. Certificate of Full Payment. Mortgage account number 2011-2-00-00847. Property location, Dilseg 5, Lot 12, Sampaguita Street, Poblacion, San Jose del Monte, Bulacan. Mortgagor, Rogelio E. Santos at Cynthia E. Santos. Kabuang halagang nabayaran, 1,110,000. Petsa ng huling bayad, Setyembre 14 na, kasalukuyang taon. Nagbayad, Florinda K. Santos. Tahimik ang buong silid.
Nagpatuloy si Tita Nena. Inilabas niya ang bawat isa sa 60 confirmation slip, bawat isa ay may petsa, halaga, at pangalan ng nagbayad. Isa-isa niyang ipinakita sa mga naroroon. Nagsimulang lumapit ang mga kamag-anak para basahin ng sarili nila. Ilang segundo lamang at ang buong silid ay punong-puno ng hustler ng mga taong nagtatanungan. Si Flora. Si Flora pala ang nagbayad? 60 buwan? 1,110,000. Tumayo ang aking ama. Ang kanyang mukha ay naging maputi. Ang aking ina ay nagsimulang umiyak, ngunit hindi muna malinaw kung bakit. At si Vivienne. Kinuha ng isang tiyahin ang kamay niya at tinanong ng direkta, Vivienne, ikaw ang nagsabi na ikaw ang nagbabayad ng amortisasyon ng bahay nila. Totoo ba iyon? Ang sagot ni Vivienne ay isang bagay na hindi inaasahan, hindi siya sumagot. Tumindig siya. Kunwari ay may kailangan siyang gawin sa labas. At lumabas siya nang hindi na bumabalik. Sa palabas, narinig ng ilang tiyahin ang buong katotohanan mula kay Tita Nena na 5 taon na siyang nagbabayad. Naginawa ito ng tahimik na anak, ang anak na tinanggihan ng upuan sa handaan ng sariling pamilya. Sa loob ng isang gabi, ang lahat ay nagbago. Sa paglabas ni Vivienne sa handaan nang hindi na bumabalik, nagsimulang mag-usap ang mga kamag-anak ng tahimik sa mga sulok. Ngunit hindi nagtagal, ang mga usapang iyon ay naging mas malakas, mas tiyak, mas mapait. Sinimulan ng mga tiyahin na i-recall ang lahat ng beses na ipinagmalaki ni Vivienne ang pagtulong niya sa mga magulang. Ang mga kwento nito sa reunyon. Ang mga pasasalamat na tinanggap niya nang hindi siya ang karapat-dapat. Ang mga regalo, ang mga yakap, ang mga puri, lahat ay napunta sa taong nagsinungaling. Ang aming lola Pacing, na walang 75 taon noon, ay umiyak ng tahimik sa kanyang silya. Flora, ang paulit-ulit niyang sinabi. Flora pala. Ang aking ama, si Rogelio, ay hindi nakapagsalita ng matagal. Nakaupo siya sa dulo ng hapag, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Ang aking ina naman ay nagtatanong kay Tita Nena ng paulit-ulit, totoo ba ito, Nena? Totoo talaga? Parang kailangan niyang marinig ito ng 10 beses bago makapaniwala. Nang gabi na at maunti-unti nang umaalis ang mga bisita, naiwanan ang aking mga magulang sa isang malamig na silid. Ang lechon ay kalahating kinain. Ang pansit ay nakatiwangwang. Ang tarpaulin na may ngiting mukha nila ay nananatiling nakabitin, isang mapait na irony ng isang gabing dapat sana ay masaya. Sa Facebook, ilang kamag-anak ang nagpost ng mga mensahe na hindi direkta, ngunit malinaw ang tinutukoy, tungkol sa tunay na pagmamahal, tungkol sa pagkilala sa tamang tao, tungkol sa mga lihim na nagbubunga ng kahiyahiya. Hindi pinangalanan si Vivienne, ngunit alam ng lahat kung sino. Kinabukasan ng umaga, nakatanggap si Vivienne ang tawag mula sa aming ina. Ang nilalaman ng usapan na iyon ay hindi ko alam ng eksakto, ngunit ayon kay Tita Nena, ang resulta ay, napaiyak si Vivienne, nagdepensa siya, sinubukang ipaliwanag. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na nakinig ang aming ina. Para sa unang pagkakataon sa maraming taon, tiningnan ng aking mga magulang ang katotohanan ng direkta. Hindi ito comfortable. Hindi ito madali. Ngunit hindi na nila ito mapalayas pa. Ang bahay sa Sampaguita Street, ang bahay na pinaligiran ng kasinungalingan sa loob ng 5 taon, ay nakatayo pa rin. At ang pangalan ng nagligtas nito ay si Florinda Santos, ang anak na tinanggihan ng upuan sa sariling anibersaryo ng mga magulang nito. 2 araw pagkatapos ng handaan, ako ay nasa ospital nang tumawag ang aking ina. Sinagot ko ang telepono nang pabasa-basa pa rin ang chart ng isang pasyente. Flora. Isang salita lamang. Ngunit sa loob ng isang salitang iyon, narinig ko ang lahat, ang pagsisisi, ang hiya, ang takot na baka hindi ko na sila pansinin. Mama, pwede ba kaming pumunta sa iyo? Ikaw at tatay. Nagpigil ako. Kailan? Bukas ng umaga. Wala na kaming magawa dito. Kailangan naming makita ka. Nagbigay ako ng aking address. Pagkaputol ng tawag, natirhan ako ng katahimikan sa stairwell ng ospital, ang parehong stairwell kung saan sumasagot ako ng mga tawag ni Tita Nena sa loob ng 5 taon. Kinabukasan, alas 6 ng umaga, isang Toyota Fortuner na kulay pilak ang dumating sa harap ng aking apartment building sa Makati. Lumusot sa traffic ng Guadalupe.
Nakapark sa tabi ng kalsada. Nakita ko sila mula sa aking bintana sa ika-4 na palapag. Si Ama, mas matanda na siya kaysa sa huling pagkakataon na nakita ko siya. Si Ama, nakatayo sa tabi ng kotse, nakatingin pataas sa gusali, hindi alam kung aling bintana ang akin. Bumaba ako. Habang lumalabas ako sa pintuan ng gusali, nakita nila ako. Ang aking ina ay agad na naglakad palapit, at bago pa man siya makarating sa akin, nagsimula na siyang umiyak. Hindi ang klase ng iyak na nakikita mo sa drama, ito ay ang iyak ng isang taong matagal nang nagtatago ng luha. Flora, patawarin mo kami, ang sabi ng aking ina bago pa siya makadikit sa akin. Nanatili akong nakatayo. Hindi pa ako handa para yakapin siya agad. Ngunit hindi rin ako umurong. Lumapit ang aking ama ng dahan-dahan. Nakita ko sa kanyang mga mata ang isang bagay na hindi ko nakita roon sa maraming taon, kahihiyan. Hindi ang magaang nakahihiyan ang pagkakamali. Ang mabigat na kahihiyan ng isang ama na nagtulak ng regalo ng kanyang anak sa sahig sa harap ng 60 tao. Maaari ba kaming pumasok? Tanong niya. Huminga ako ng malalim. At iniangat ko ang aking kamay para ipakita ang pintuan ng aking tahanan. Sa loob ng aking maliit na studio apartment sa Makati, naupo ang aking mga magulang sa aking maliit na sofa. Ako naman ay naupo sa may mesa, may distansya sa pagitan namin. Hindi ito maramdamang malamig, ito ay maingat. Kailangan ko ng espasyo para malinaw ang aking isip. Dalang regalo ng aking ina, isang Tupperware ng sinigang na baboy, mainit pa. Kahit gaano kalaki ang sitwasyon, isang Filipina ina ay laging may dalang pagkain. Nagsimulang magsalita ang aking ama. Hindi siya sanay sa ganito, ang malinaw na pakikipag-usap, ang paggamit ng pagkakamali. Ngunit noong araw na iyon, nagtangka siya. Flora, sa loob ng 5 taon, pinaniwalaan namin si Vivienne. Narinig mo iyon? Alam na nating lahat iyon. Pero gusto kong sabihin sa iyo ng personal, hindi ko pinairal ang aking ama-anak na relasyon sa iyo. Pinalakad ko ang paniniwalang hindi kita kailangan. Na hindi mo kami mahal. Nagtiwala ako sa salita ng isang tao, kaysa sa ugali ng isa pang tao. At ang taong iyon ay ikaw, na walang kahit isang buwan na hindi nagpadala ng bayad para sa bahay namin. Nakinig ako ng buo. Hindi ako nagsalita sa gitna ng kanyang pangungusap. Ano ang gusto mo mula sa amin, Flora? Tanong ng aking ina. Matagal akong nag-isip bago sumagot. Hindi ito isang tanong na nasasagot ng POK lang. Ito ay isang tanong na may tamang sagot at gusto ko na matamis na sabihin ng malinaw. Gusto ko, sabi ko, na kapag may sinasabi silang tungkol sa akin, mabuti man o masama, tinatanong ninyo muna ako. Hindi lang kayo naniniwala agad. Pangalawa, gusto ko na kapag may problema sa pamilya, kausap ninyo ako, hindi si Vivienne, hindi ang sinuman. Ako, ang inyong anak. At pangatlo, gusto ko na ang relasyon nating ito ay magsimula muli. Dahan-dahan. Walang drama, walang takbo sa nakaraan. Isa-isang hakbang. Ang aking ama ay umiyak, para sa unang pagkakataon sa aking buong buhay, nakita ko siyang umiyak. Hindi malakas, ngunit totoo. At iyon ang sapat para sa akin. Niluto ni Marco ang tanghalian para sa aming lahat ng hapon na iyon. Sinigang pa rin ang ulam, pareho ng dala ng aking ina. Nagkatawanan kami. At sa maliit na kwarto na iyon, sa gitna ng 2 mangkok ng sinigang, nagsimulang itayo ang isang bagay na matagal nang gumuho. Habang nagaganap ang pagbabago sa aming pamilya, nagpatuloy rin ang mga kahihinatnan para kay Vivienne. 3 araw pagkatapos ng handaan, bumalik ang aming ama sa Giz Branch sa San Jose del Monte. Kinausap niya si Jeanne Villanueva at hiniling ang isang kumpletong audit ng lahat ng transaksyon na may kaugnayan sa kanilang account, kasama na ang mga dokumento kung saan mapapakita kung sino talaga ang nagbayad sa loob ng 5 taon. Sa tulong ng Gizen Villanueva, nailabas ang kumpletong talaan ng mga bayad, lahat mula sa account ni Florinda Santos, walang kahit isang sentavong mula sa account ni Vivienne. Kasabay noon, nalaman ng aming ama na si Vivienne ay nagpapirma ng kanyang pangalan bilang secondary contact sa ilang bank accounts nila, isang bagay na hindi nila malinaw na binigyan ng pahintulot. Nang suriin ito ng kanilang attorney na si Atty. Ramon Suarez mula sa Malolos, Bulacan, natuklasan na ang ilang posibleng irregularidad sa mga dokumento. Inirekomenda ni Atty.
Suarez ang pag-file ng reklamong civil at criminal, partikular na may kaugnayan sa estafa at breach of trust. Ang aming ama, sa huli, ay nagpasyang hindi niya ito itutuloy sa korte, hindi para protektahan si Vivienne, kundi para protektahan ang kanilang sarili mula sa karagdagang emosyonal na pinsala. Ngunit ang lahat ng dokumento ay handa at si Vivienne ay alam ito. Sa huli, tinanggal ang pangalan ni Vivienne bilang secondary contact sa lahat ng account ng aming mga magulang. Ang EastSet at PhilHealth records nila ay na-update. Ang title ng bahay sa San Jose del Monte, pagkatapos ng mahabang proseso sa Registry of Deeds ng Bulacan, ay na-annotate upang maipakita ang kasaysayan ng pagbabayad. Hindi ito sa pangalan ko, ngunit ang katotohanang nakasulat sa mga file ng bangko ay hindi na maaalis. Si Vivienne ay tumawag sa akin isang beses, isang buwan pagkatapos ng lahat. Sinabi niya, "Flora, hindi mo maintindihan kung gaano kahirap ang sitwasyon ko noong mga panahon na iyon." Nakinig ako. At nang matapos siyang magsalita, sinabi ko, "Narinig kita, Vivienne. Ngunit ang pagkakamali mo ay hindi nabibigyang saysay ng kahirapan mo. Pag-isipan mo iyon." At binaba ko ang telepono. Iyon ang huli naming usapan. Hindi ko ito ikinamamali. 3 buwan pagkatapos ng anibersaryo, dumating ang Pasko. Para sa unang pagkakataon sa maraming taon, pumunta ang aking mga magulang sa Makati para ipagdiwang ang Kapaskuhan, hindi ako ang pumunta sa kanila. Sa maliit na espasyo ng aking apartment, nagtayo kami ng maliit na puno ng Pasko na binili namin sa Divisoria. Nag-imbita kami ng ilang kaibigan, kasama si Tita Nena na may dalang bibingka at puto bumbong. Sa gabing iyon, nag-usap kami ng tapat, tungkol sa mga nakaraang taon, tungkol sa mga bagay na dapat sanang sinabi noong matagal na. Ang aking ama ay nagkwento ng kanyang kabataan sa una, mga bagay na hindi ko pa narinig. Ang aking ina ay nagtanong sa akin tungkol sa aking trabaho, kay Marco, sa aking mga pangarap. Para sa unang pagkakataon, naramdaman ko na interesado sila. Na nakikinig sila. May mga kondisyon pa rin kaming itinakda, ang mga ito ay hindi nagbabago. Ang aming ama at ina ay tumatawag sa akin tuwing Linggo ng gabi. Kapag may issue sa pamilya, kinukuha nila ang aking pananaw bago ang sinumang iba. At kapag may nagkukwento ng masama tungkol sa akin, tinatanong nila ito sa akin ng personal. Simple. Ngunit para sa aming pamilya, revolusyonaryo. Ang bahay sa Sampaguita Street ay nakatayo pa rin, mas matibay kaysa dati, hindi lang sa estruktura kundi sa kasaysayan nito. Alam na ng buong barangay kung sino ang tunay na nagligtas nito. Hindi ko ito inayos para malaman nila. Ngunit nang malaman nila, may isang bagay sa aking dibdib na bumigay ng daan. Sa bagong taon, pumirma kami ni Marco ng kontrata para sa isang mas malaking apartment, 2 kwarto, na may kwarto para sa mga bisita. Para sa mga pagkakataong dadalawin kami ng aking mga magulang. Sa isang linggo ng gabi, nag-usap kaming lahat sa video call. Ang aking ama, sa dulo ng tawag, ay nagsabi ng isang bagay na hindi ko matatandaan kung narinig ko na noon sa kanya, "Mahal namin kayo, Flora. Ikaw at si Marco." Nanatiling nakatingin ako sa screen ng aking telepono nang matagal pagkatapos ng tawag. Naramdaman ko ang bigat ng mga salitang iyon, hindi bigat na pababa, kundi bigat na parang hawak ng isang kamay na matagal nang hinihintay. Hindi lahat ay ayos agad. Hindi ito isang kwentong may perpektong katapusan. Ngunit ito ay isang kwentong may katotohanan, at para sa akin, sapat na iyon upang sumulong.